Handa ang Estados Unidos magpadala ng sundalo para ipagtanggol ang Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Habang naghahanda rin ang mga bansang Europeo magpadala ng multinasyonal na puwersa sa Ukraine. Sa kabila ng pagtutol ng mga Ruso, inilabas na ng Estados Unidos at Europa ang kanilang mga garantiya sa seguridad. At dito, may mga bagay tayong dapat pag-usapan. Kinumpirma ni Donald Trump na magbibigay ang Estados Unidos ng mga garantiya sa seguridad sa Ukraine na dapat aprubahan ng Kongreso, kabilang ang pagpapadala ng mga tropa. Bagamat may ilang partikular na detalye dito. Handa ang mga Europeo na suportahan ang 800,000 sundalo ng Ukraine at, kung kailangan, magpadala ng sarili nilang tropa para sa operasyon sa Ukraine. Nangako ang mga Europeo na hindi nila ibibigay sa mga Ruso ang kanilang galit. Mananatili sa Europa ang na-freeze na ari-arian hanggat di nagbabayad ng reparasyon ang Kremlin. At sa huli, tatanggapin ang Ukraine sa European Union bilang bahagi ng garantiya sa seguridad. Kasabay nito ay inaako ng Estados Unidos ang papel ng pagmamanman sa pagsunod sa tigil putukan. Ngunit lahat ng ganitong mga garantiya sa seguridad, gaano man sila kaganda pakinggan at mukhang napakalakas sa papel, ay may kani-kaniyang halaga. Iminungkahi ng Amerikanong diplomat kay Vladimir Zelensky sa Berlin ang seguridad para sa Ukraine batay sa Artikulo 5 ng NATO. Kung sakaling pumayag ang Kyiv na magbigay ng konsesyon kay Putin at iurong ang mga tropang Ukrainian mula sa buong Donbas. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at siguraduhing mag-iwan ng mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya sa wakas ay lumitaw na ang mga detalye kung ano mismo ang magiging mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang mga kasunduang seguridad na napagkasunduan sa Estados Unidos at Europa ayon sa diwa ng Artikulo 5 ng NATO tungkol sa kolektibong depensa. Narito ang kanyang sinabi, umaasa kami sa 5 dokumento, kabilang ang mga garantiya sa seguridad, legal at politikal na may bisa. Ibig sabihin ay may botohan at pag-apruba ng United States Kongreso. Doon kung saan umiiral ang Artikulo 5, tulad ng sa NATO, may mga kasunduan na nakasulat, ang mga garantiya ng seguridad ay talagang mukhang matibay. Pinag-usapan namin ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang isyong ito at mga susunod na hakbang. Sa tingin ko kapag na-finalize na namin ang mga dokumento o malapit na kami sa kanilang huling version, magkikita kami ni Trump. Kahapon, sinabi ni Trump na gumagawa na siya ng hakbang ukol sa seguridad at binanggit din niyang na wala na ang ilang teritoryo ng Ukraine. Ngayon, ang usapan ay kung paano maiwasan ang bagong digmaan. Ibig sabihin, malinaw na hindi talaga agad-agad mababawi ang mga teritoryo. Sipi mula kay Trump. Nawala na nila ang teritoryo, kung tutuusin, ang ibig kong sabihin ay talagang nawala na ang mga teritoryo. Sa mga garantiya ng seguridad, nagtutulungan kami kasama ang Europa, malaking bahagi sila nito, at nagtatrabaho kami para maiwasan ang muling digmaan. At heto na nga, sina Vladimir Zelensky at ang Chancellor ng Alemanya na si Friedrich Merz ay nagsabi na naghahanda na ang Estados Unidos ng mga garantiya. Ganoon mismo, tulad ng Artikulo 5 ng Charter ng NATO. Ayon sa ika-5 artikulo ng North Atlantic Treaty, ang lahat ng bansa ng NATO ay nangangakong ituring ang pag-atake sa isa sa kanila bilang pag-atake sa lahat at magbigay ng tulong sa biktima ng agresyon. Partikular, ang tinutukoy dito ay ang tulong militar. At dito napakahalaga na maging maingat dahil madalas pinag-uusapan ang Artikulo 5 ng Charter ng NATO na makakakuha ang Ukraine ng parehong mga garantiya at kung ano-ano pa. Pero ang totoo, ang pangunahing prinsipyo ng kolektibong seguridad ng NATO ay madalas na iniisip na kapag may naganap na agresyong militar laban sa isang bansa ng NATO, obligado ang lahat ng ibang bansa ng NATO na makisangkot sa digmaan. Sa panig nito, sa panig ng biktima ng digmaan. Pero hindi ito ganap na totoo. Lahat ng bansa ng NATO ay obligadong tumulong, pero ang uri ng tulong ay pinipili ng bawat bansa mismo. At dito, babanggitin ko lang sa inyo ang Artikulo 5 ng Charter ng NATO na madalas pinag-uusapan at ganito ang sinasabi nito, quote, sumasang-ayon ang mga kasaping panig na ang armadong pag-atake sa isa o ilan sa kanila sa Europa o Hilagang Amerika
ay ituturing na pag-atake sa kanilang lahat. At dahil dito, sumasang-ayon sila na kung sakaling magkaroon ng ganitong armadong pag-atake, bawat isa sa kanila bilang pagsasakatuparan ng karapatan sa individual o kolektibong pagtatanggol sa sarili na kinikilala ng Artikulo 51 ng Charter. Ang mga nagkakaisang bansa ay magbibigay ng tulong sa kasaping panig na inatake sa pamamagitan ng agarang pagsasagawa ng anumang individual o kolektibong aksyon na itinuturing nilang kinakailangan. Kabilang ang paggamit ng armadong puwersa upang maibalik at mapanatili ang seguridad ng rehiyon ng Hilagang Atlantiko. Sa tingin ko, malinaw na narinig ninyong lahat. Kabilang ang paggamit ng sandatahang lakas at dito ang pinakamahalagang parirala ay ito. Gawin ang anumang kinakailangan, kabilang ang paggamit ng puwersa. Ngunit nais kong banggitin na hindi pa natin tiyak kung paano eksaktong bubuuin ang talatang ito ukol sa mga garantiya para sa Ukraine. Maaaring mas malinaw na nakuha ng Ukraine ang mga detalye. Pero ang tiyak na alam natin ay pinipilit na naman ng administrasyon ni Trump ang Ukraine at si Zelensky na magdesisyon na ngayon din at wala ng ibang paraan. Isinusulat ng pahayagang politika ngayon na sinabi ni Trump na ilang araw lang ang bisa ng kanyang alok at kung hindi papayag ang Ukraine sa planong pangkapayapaan, mawawala ang mga garantiya. Pero wala talagang dahilan para magmadali dito. Una sa lahat, nagulat ako sa pahayag ni Vladimir Zelensky na ngayon ay hayagang nagsabi na hindi pa nila napag-uusapan ng mga Amerikano ang tungkol sa tagal ng bisa. Ayon sa kanya, mahirap sabihin kung ilang taon ang mga garantiya sa seguridad dahil hindi pa ito napag-uusapan kung malilimitahan ba ito o hindi. Ang tanging mahalaga para sa amin ay dapat itong iboto sa Kongreso. Kahit na lahat tayo ay nakakaunawa na ito ay tungkol sa Russia at ito ang agresor. Hindi namin tiyak kung mapipigilan sila ng mga garantiya sa hinaharap, kaya nais naming magkaroon ng mga garantiya tulad ng nasa Artikulo 5. Gusto naming maintindihan kung paano tutugon ang mga kaalyado sa muling pag-atake. Pangalawa, napag-alaman na inalok ng mga Amerikanong diplomat sa negosasyon kay Vladimir Zelensky sa Berlin ang Ukraine ng mga seguridad na garantiya na katulad ng Artikulo 5 ng NATO. Mangyayari lang ito kung papayag ang Kyiv sa kasunduang pangkapayapaan na ayon sa plano ng Estados Unidos ay kailangan ang pag-atras ng tropang Ukrainian mula sa Donbas. Bukod pa rito, inaalok sa Ukraine na panatilihin ang kanilang hukbo sa kasalukuyang anyo at buksan para sa Ukraine ang ilang partikular na uri ng mga sandata. Pero ang pangunahing tanong ngayon ay tungkol sa pagsuko ng teritoryo kay Putin na hindi tinatanggap ng Ukraine. Ipinapansin ko na ang pangunahing nilalaman ng alok ng Amerika ay ang paglikha ng demilitarisadong malayang sonang pang-ekonomiya sa Donbas na walang mga tropang Ruso. Sinusuportahan ng Kremlin ang ideya, ngunit gusto nila na pulisya at Rosgwardiya hindi regular na hukbo ang naroon. Hindi ito tinanggap ng Ukraine kaya nananatiling hindi resolbado ang issue sa teritoryo. Kasabay nito, magbibigay ang Europa ng mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Kahapon, nagbigay ng seguridad para sa Ukraine ang mga lider ng Europa, kabilang ang Alemanya, Pransya, Polonya, Italia, Dinamarca, Finland, Norwega, Olanda, Reino Unido, European Commission at European Council. Sa planong Europeo, 6 lang ang mga punto. Pero ano-ano ang mga ito? Sabi nga nila, di ba? Una, ang pagbibigay ng tuloy-tuloy at makabuluhang suporta sa Ukraine para sa sandatahang lakas na dapat manatili sa 800,000 katao kahit panahon ng kapayapaan. Pangalawa, pero manatili tayo sa una. Sa totoo lang, sinasabi ng mga Europeo na handa silang bahagyang punduhan ang sandatahang lakas ng Ukraine. Dapat ding mabuo ang pamunuan ng multinasyonal na puwersa ng Ukraine na binubuo mula sa kontribusyon ng mga bansang gustong sumali sa koalisyon sa suporta ng Estados Unidos. Ang mga puwersang ito ay tutulong sa pagpapanumbalik ng puwersa ng Ukraine, pagbibigay ng seguridad sa himpapawid, at pagpapanatili ng mas ligtas na espasyo sa dagat, pati operasyon sa teritoryo ng Ukraine. Napakalakas talaga ang kasangkapang ito. Ang usapan dito ay tungkol sa multinasyonal na puwersang militar na may karapatang kumilos sa Ukraine. Ikatlo, lilikha ng mekanismo para sa pagmamanman at beripikasyon ng tigil putukan sa pamumuno ng Estados Unidos na may internasyonal na partisipasyon
para sa maagap na babala sa posibleng mga pag-atake. Pagkilala at pagtugon sa paglabag, pati mekanismo ng deeskalasyon para sa magkasanib na aksyon sa pagpapababa ng tensyon. Ika-4, lumikha ng legal na obligasyong may bisa, ayon sa pambansang pamamaraan, upang magsagawa ng hakbang para maibalik ang kapayapaan at seguridad kung may panibagong armadong pag-atake. Kasama rito ang paggamit ng armadong puwersa, tulong sa paniniktik, lohistika at mga hakbang na pang-ekonomiya at diplomatiko. Ito mismo ang tinutukoy ng ika-5 artikulo ng NATO Charter. Ibig sabihin, lahat ay nangangakong ipagtatanggol ang Ukraina, pero bawat isa ay magpapasya kung paano. Sa ekonomiya, diplomasya, armas, paniniktik, lohistika at BEP. Kailangan mong maintindihan na hindi garantiya na agad magpapadala ng sundalo ang lahat sa Ukraina. Ang ika-5 ay ang pamumuhunan sa kinabukasan ng kasaganaan ng Ukraina, kabilang ang malaking pondo para sa rekonstruksyon, kapaki-pakinabang na kasunduan sa kalakalan, at ang pagbabayad ng Rusya sa pinsalang ginawa nito. Ito'y tungkol sa reparasyon. Sa kontekstong ito, ang mga soberanong ari-arian ng Rusya sa European Union ay na-freeze at mananatiling ganoon hanggang hindi pa nababayaran ng Rusya ang lahat ng reparasyon. At ang ika-6 ay ang pagpasok ng Ukraina sa European Union at ito ay dapat mangyari sa lalong madaling panahon. Ang tanong ngayon ay kung kaya ng Estados Unidos na disiplinahin ang mga mabangis na Ruso at pilitin silang pumasok sa kasunduan. O baka maghahanap na lang ulit si Trump ng dahilan para pahirapan ang Ukraina. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung naging interesante sa inyo ang impormasyong ito at naniniwala kayong mahalaga at kailangan ang trabaho ng YouTube channel na ito. Suportahan ang aming trabaho sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga ibinigay na link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pechi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.